7:50 a.m. March 16, 2024. Mami next day part 1. Morning to share sa Mami na vlog. Matapos ang ganyang pagsasaliksik tungkol sa naisip ng plano, kapag alam ba nila yung isang typical na scouting training yung walong katao, saktong bilang para makasama ang lahat ng diplomat sa plano ng pagtakasunod sa Iran. Plato. Ganda rin ibalin ako kaning sultan. Ayon sa kanila, saktong timing ng inyong plano ni Mendez. Alright. Pilit na ipinamumukha ng Iran na stable ang kanilang bansa at nagpupromote pa ng turismo upang mapabango ang kanilang pangalan sa buong mundo. Kaya isang perfectong pagkakataon para sa Iran ang isang western crew na magsushoot ng pelikula upang kunwaring lalong gumana ang kanilang propaganda. At wala nang sinayang na panahon sa Mendez at agad siyang lumipad ng Los Angeles, daladala ang $10,000 galing sa funds ng CIA upang ma-acquire lahat ng kanyang pangangailangan mula sa filming equipment, ang disguise, at kahit na mga maliliit na detalye tulad ng bus tickets, resibo, at iba pa para lamang mas magiging makatotohanan ang istorya na kanilang papalagasin. Hindi lamang yun, isa rin itong mga kunwaring production office ang kanyang itinayo sa Los Angeles mismo. At yun ay may pangalang Studio 6 Productions. At ang kanilang kasalukuyang film project, isang science fiction na gaganapin sa isang lokasyon sa Middle East, pinamagatan nila ang kunwaring pelikulang ito ng Argo. At hindi pa natapos gawa ng paniniguro ni Mendez na sa gana ng kanyang operasyon. Nagbayad pa ito sa ilang mga kaayudan upang maglabas ng advertisement tungkol sa kunwaring pelikula ay papalabas sa mga sa Los Angeles. Bukod sa mga ito, pinamalas rin ni Mendez ang kanyang expertise sa pamameke ng dokumento sa pamamagitan ng paglalaan ng kani-kanyang visas at stamps sa mga diplomats upang magmukhang nakakabiyahe na ang kanilang mga peking identities sa iba't ibang bansa. Binigyan din sila ng mga peking credit cards, lisensya, at iba pang papeles ni Mendez upang siguruhin na mukhang totoo ang lahat. Pagamat tila parang all set na ang kailangan para umandar ang operasyon, mayroon lamang isang problema ang kinakaharap ang master forger na si Mendez. Sa Iran, ang lahat ng papasok at lalabas ng kanilang bansa ay binibigyan ng slips sa kanilang pagharap sa immigration officer sa airport. Mayroong 2 kopya ang naturang slip, isang yellow at isang puti. At sa pag-alis ng mga bisita sa Iran, iaabot nila ang yellow na slip na naglalaman ng detalye, informasyon at tulungan ng officer bago pa sila tuluyang paalisin ng bansa. Para kay Mendez, madali namang gayahin ang yellow na slip. Ngunit ang problema, ang bawat yellow na slip ay may kaaktibat na white na kopya. Sa madaling sabi, kung wala ang isa, hindi makakalabas ang sino man sa Iran. Ngunit kung pa man, inisip ni Mendez na makakagawa ito ng parahan sa loob ng maiksing oras lamang. At ito nga ang nangyari sa paglapag ni Mendez at Julio sa Iran. Sinigurado niyang ang aeroplanong kunwaring hula ng 6 na diplomats ay kasabay nilang lumapag upang maging consistent ang detalye ng kanilang gagawing pamimeke. Matapos ito, nagkakadulo ang duo sa immigration officer at iniabot ang kanilang yellow slip at ang kanilang peking Irish passports. Noong panahon kasi yun, neutral na relasyon ng Ireland at Iran, malayang nakakalabas-masok ang mga Irish citizens sa naturang bansa. Nain ko siya ganon, nain ko siya itlog, sibuyas, gaman, sampot, kinahibay na sa rice. Matapos nito, walang sinayang na panahon ng duo at agad sila nakapagkita sa Canadian ambassador na si Ken Taylor kasama ang kanyang associate upang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng pag-aaklas sa Iran at ang planong pagpuspos ng CIA sa mga American diplomats palabas ng Iran. Matapos ang meeting, agad na nagtungo ang apat sa safe house kung saan naghanda na natunan ng 6 na diplomats sa pag-aakalang isang kasual na bisita lamang ang kanilang kahayinan ng gabi yun. Ngunit sa kanilang kaalaman, sa kalagitnaan ng animoy piging, nagpakilala ang 2 na pawang mga operatiba ng CIA at diniskas nila ang planong pagpuslit sa pamamagitan ng kunwaring film production na ang pamagat ng pelikula ay Argo. Ngunit gaano bang kagaling, meticuloso at kritikal ang plano para kay Mendez. Ang tagumpay nito ay nakasalalay sa kung paano mag-perform ang 6 na diplomats ang mga bagong identity na gagamitin sa operasyon. Sa mga oras na ito, mayroon na lamang less than 36 hours ang grupo upang i-memorize, i-internalize at pag-aralan ang backstory ng mga bagong identity na gagamitin ng 6 na diplomats. Habang binabasa ang sinasaulo ng 6 na kutsara tungkol sa kanilang bagong pagkakakilanlan, inihahanda naman ni Mendez ang mga huling stamps na kanyang itatatak sa passports ng mga diplomats upang mag-match sa kanyang peking history ng mga karakter sa kanyang mga piniplano.
Si Mark Lyjek ay ang naging transportation coordinator. Si Cora Lyjek ay ang story consultant. Si Kathy Stafford naman ang naging set designer. Si Hailey Schatz ang magiging cameraman. At si Bob Anders ang magiging director sa kunwaring pelikulang Argo. At para naman magkaroon ng ideya kung gaano katindi mag-interrogate ang mga Iranian officials at guards, isang Canadian diplomat na nakakapagsalita ng Farsi ang tinawag upang magkaroon ng mock o sample interrogation ang mga diplomats. Matapos ang ilang linggo, eksaktong January 28, 1980, dito na magkakaalaman kung gaano kahenyo ang plano ng CIA operative na si Tony Mendez. Nauna siya sa airport kaysa sa grupo upang manmanan at pakiramdaman ang sitwasyon doon. Matapos pang ilang minuto, dumating na si Julio kasama ang 6 na diplomats na nagpapanggap ng mga film production crew. Sa kanilang pagdating, walang naging aberya sa customs at Swiss Air Desk. Ngunit hindi naman ito ang kanilang ikinabahala. Ang totoong dago ay ang pagdaan nila sa immigration officer at ang constant na pagmamanman ng mga Iranian guards na nakakalat sa loob ng airport. Ang una sa pila ay si Bob na kunwaring direktor ng Argo. Sa kanyang pagdating sa desk ng immigration officer, napansin na magkaiba ang haba ng kanyang bigote sa passport at sa actual niyang mukha. Sinabi ni Bob sa immigration officer na natural lamang na ititrip niya yun upang magmukhang presentable. Ilang sandali pa, pumunta na ang back office ang officer at tumagal ng ilang minuto. Sa mga sandaling yun, wala po ang 6 na diplomats. Kung akala nila ay natiktikan na sila ng mga Iranian officials. Ngunit sa pagbalik ng immigration officer, tinanggap nito ang yellow slip ni Bob at pinaraan siya. Sa kabuuan, naging smooth ang kanilang paglagpas sa immigration officer. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay agad na napalitan ng kaba dahil bukod sa presensya ng mga Iranian guards na parang mainit ang mata sa kanila, isang announcement ang tila nagpatigil ng kanilang mundo. Ayon sa anunsyo, ang Swiss Air Flight 363 na kanilang eroplanong sasakyan papuntang Zurich, Switzerland ay madidelay ng 1 oras dahil sa isang maintenance. Ito na marahil ang pinakamatagal na 1 oras ng 6 na diplomats sa kanilang buhay. Mabuti na lamang at mayroong secret spy na kaalyado rin si Mendez sa airport na kanyang pinagtanungan kung ano ang tunay na ugat ng delay. Ilang sandali pa, bumalik ang secret spy at sinabing totoong kinakailangan ng 1 oras upang makumpuni ang engine ng eroplanong kanilang sasakyan. At matapos na ang 1 oras, tinawag na ang kanilang flight at isa-isa silang naglakad patungo sa eroplano. At nang mag-take off na ang Flight 363 at nakalagpas ng Iranian airspace, nagpalitan ng tingin, ngiti at thumbs up. Umorder si Mendez ng inuming Bloody Mary at nag-alay ng toast sa kabuuan ng grupo sa tagumpay na tilang Mission Impossible ang datingan. Matapos ang ilang oras, nakalapag ng Zurich, Switzerland ang duo ni Mendez at Julio kasama ang 6 na diplomats. Nang masalubong sila ng US State Department officials, agad na tinurn over ng CIA operatives ang 6 sa mga ito at pinadala naman sa mga safe houses sa Zurich ang mga diplomats upang hindi malintikan ng mga Iranian spies sa kanilang pagbalik sa kanilang mga tahanan sa US. Sa araw din yun, nagkasabalutan na ang mga staff ng Canadian Embassy at agarang umalis sa Iran dahil malamang sila na magiging sunod na target ng mga militante kapag nalaman na kanilang naging papel sa pagtakas ng mga. Matapos ang ilang araw, pumutok ang pangalan ni Canadian Ambassador Ken Taylor sa mga pahayagan dahil sa pinakita nito umanang katapangan. Sa katunayan, mismo ang US President noon na si Ronald Reagan ang nag-present ng Golden Medal kay Ken para sa kanyang pagtulong umano sa 6 na US diplomats sa krisis ng Iran. Habang nangyayari ang lahat ng ito, bumalik si Tony Mendez sa Los Angeles upang isara ang kunwaring production house ng Argo na Studio 6. Matapos ang ilang rescue attempts at maraming negosasyon, pumayag na rin ang mga Iranians na pakawalan ang 52 na embassy staff na dinukot nila pagkalipas ng 444 days noong January 20, 1981. Noong 2012 ay pinalabas sa buong mundo ang pelikulang Argo na pinagbinahan ni Ben Affleck na hanop sa malupit na misyong ito na naging isa sa pinakamapangahas na rescue mission sa kasaysayan ng CIA. Sa kasamang palad, si Tony Mendez ay pumanaw na noong 2019 sa malubhang sakit na Parkinson's. Noong 2023, nireveal na rin ng CIA ang totoong identity ng pangalawang CIA agent na nakilala lamang bilang Julio at siya ay si Ed Johnson. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.
Sa kung nakuha ano bulsa.
Gusto din kumang tuklasin pa ang mga sikreto ng kuwebang kita ni na General Ola dahil sa lalim ng tubig at kakulangan sa kagamitan, nagdesisyon ang aming grupo na bumalik na lamang sa aming pinanggalingan. Pero hindi na nagkuha ng lumumbot sa Ginubatang Albay ang pinagkitaan ni na General Ola habang lumalaban sila sa mga Amerikano. Nang unti-unti na silang mapalibutan ng puwersa ng dayuhan, kinailangan ng grupo ni na General Ola na magpalipat-lipat sa iba't ibang bayan. Pero paano nila ito gagawin kung nakabantay ang kalaban sa mga kalye at baybayin? Hindi ka naman yung national revolution, ang laban sa Amerikano. Napakailusyo ko si Ola. And si Katuto sa taktika niya ginila. Ang sabi nga ng mga historians ko, si Ola ko, parang hindi kasi natin. Kasi bigla ko nangawala. Ang isa yung hawag sa bigla, bigla ang sabi. Hindi na malapit ito. Oh my God. Kagabi pa na siya, guys. Walang panama ang kanilang mga sandata sa mga gamit militar ng mga Amerikano. Kaya imbes na makipagbakbakan sa kapatagan, dinala nila ang mga dayuhan sa masusukan na gubat. At dito, kakampi nila ang kalikasan. Parang may nakikita akong butas. Sebaling po yan. So pwedeng nagtago rin sila dyan. Kung masukol-sukol sila sa isang meta, isang labusan, tumino sila isa, ito sila nalulupit. Parang may luputan. Yun ang mahirap kapag yung kalaban mo, kabisado yung terrain at maraming pinagtataguan. Talaga nga namang lulusot lang sila Ola dito sa likod ng, sa ilalim nitong lupang to para na silang naglakong parang bulan. Escape artist kung bansagan noon si Ola. 3 taon siyang naging sakit ng ulo ng mga Amerikano dahil sa kanyang tapang at angking katalinuhan. Itong nakikita ninyong bangin na ito, booby trap ito dati nila Ola. Ang ginagawa nila, Gawas na ko, ma. lamang nila ng mga sanga-sanga ng kahoy o ng mga puno. Practice na may karoon na dili ni. Wa may klase karoon. Oh. Amerikano. Ha? Oo. Enggak? Angkol ba na dira? Sina. Riders with flappers. Murag mga anak na si Erwina karon. Murag mga anak na si Erwina karon. I-chat ko siya kagahapon, wala man siya. Ningon siya, wala pa. I-chat ko siya, nanganak na ba siya? Ningon siya, wala pa. Sumurag karon siya, mga anak or uniya. Kanang igo lang ta ko bisitahon. Kay mo na kung gusto. Pa-picture lang ko sa baby. Timing pud Sabado. Kapag may klase. Na ito mga tao.
Exit Barangay 22, Darcy. Alright. By the way, unyang gabi gusto ko magpa skinhead. Pero okay, para nag-observe ko kagahapon sa IT1. Wala man, wala yata eh. Nagpa skinhead sa mua. Pero honestly, para naman din nga maiba. Siguro I think next week ang start sa second term. Okay? Wala ko nagdrag payong, guys. Honestly, nalimtan na gyud na ako.
1,000 plus. The Tropical Star for today, March 16, 2024. Alright. Guys, Magsaysay Park. Alright.
2,000 plus. Kutra Brugisa for today, March 16, 2024. Alright. Araw ng Davao karon March 16. Unya na ay wato pag-eskwelahan. Abuang na ko guys. Wala i-declare na holiday. March 1 lang. March 1 lang daw. Kaya tulad ng March 1. Ginagin ko yung buhay nung yan. Wala yan.
May traffic enforcer ay ataya eh. Tara oh. Kapuyan puntahan ni ba kita tag traffic enforcer. Ako pa ang madugay. Ako pa ang madelay. Dili lang kumutabok ha. Sarog makita pa ko dire. Alright. $3,000 plus. Tuturbo kasi po today, March 16, 2024. Alright.
Suot face mask. Sayaw folk dance. Excuse me. Morning. Good morning. Dala ka kong tumbler nga dako kay sa limtan banday na ako eh. Wala na ako na video ng sarili. Naginom na akong tubig, wala ako na video ng sarili. Yatay. Sige, so nahan ta. Pag inom tag tubig. Upusap. Wala ako na video ng sarili. Limtan na ako, sorry. CR siya na guys. Dua ka oras siguro mong practice or tulo. 2 to 3 hours practice sa ayaw folk dance. Balik na po niya guys. Kita-kits to the next vlog. Thank you for watching. 8:49 na yan.